Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Chacha at Ma'am Maricar, at sa inyong mga fans at supporters po. Oo, Maricel po ha. Oo, sir. Maricel, ma'am. Oo, Sorry, okay ma'am. lang. Sorry. Okay Good lang po, morning, sir. sir. Oo, ito na, sir. Attorney, pag-usapan lang natin yung nangyari pong insidente dyan sa Palawan na ikinasawi po ng isang Bucor personnel. Kailan po ito nangyari and ano exactly po yung nangyari, sir? Okay, nangyari po ito noong April 3 ng gabi. Ang nangyari po supposedly there was a firefight between a Bucor employee and two other employees of the PNP na ikinasawi nilang tatlo. Pagkatapos nagkaroon po ng Special Investigation Task Group ang PNP to conduct investigation, but the NBI, considering that the family of the namatay na Bucor employee sought the assistance of the NBI, kami po ay nag-conduct ng parallel investigation. Okay, kasabay niyo po ang investigasyon ng PNP pero with NBI, kumusta na po? Anong initial findings niyo, sir? Hindi lang pala isang personnel ng Bucor ang namatay, isang Bucor personnel and then dalawa naman po sa hanay ng pulisya. Opo. Ang nangyari po, nag-conduct po ng investigation ng NBI by taking the interviews and sworn statement taking of all the witnesses na nakakita ng insidente. Nakipag-coordinate na rin po kami sa PNP in order to secure documents, particularly the SOCO reports na nag-conduct ng kanilang ballistic examinations, ng all firearms involved at ng autopsy examination sa mga namatay. So medyo substantial naman po ang findings ng NBI, although we're still trying to clarify certain matters, particularly in the SOCO report which was rendered by the PNP. Kaya tuloy-tuloy lamang po kami ng investigation. Oo, may iba pa po ba na involved dito sa insidente or silang tatlo lang? Kasi I believe dun sa nakita namin balita na witness nung mag-ina ng Bucor personnel, yun nangyari. Tama po ba ito? Tama po yun. Ang nangyari po, para magkaroon lang tayo ng konting summary, no? Base po doon sa initial na news report, nagkaroon yata ng pagkakataon na dumaan sa isang burol doon sa barangay na pinangyarihan ng krimen. Itong dalawang non-uniform, hindi sila naka-uniforme ng dalawang pulis. So nagkaroon yata ng hindi unawaan doon sa mga nandoon sa burol, nagkaroon ng suntukan. Pagkatapos nung pull out yung dalawang tao na nakasakay sa motorsiklo, they came back with several other PNP officials. Pero lahat po sila hindi naka-uniforme. Now, in the process, doon sa isang bahay na pinasok nila na nakatira itong si Bureau Correction Officers 1 Talon, doon po nagkaroon ng barilan at namatay siya at yung dalawang police officials na pumasok doon, nagtangkang pumasok doon sa kanyang bahay. Ganyan po ang nangyari. Ilan daw pong pulis ito? Well, it would appear based on the reports coming from the PNP na 6 sila. At nakuha naman po at naka-indicate yung mga names. Pero ang substantial po kasi na nakita natin doon, kasi doon sa mga unang reports na lumabas sa media, pinalabas na itong namatay na Bucor official ay kasama doon sa nakasuntukan ng mga pulis. Pero it turned out based on the eyewitness testimonies na wala siya doon sa nangyaring suntukan sa burol. Parang at nadamay, siya po ay gano'n? hindi po, nandoon po siya sa kanyang bahay at nung pumasok yung dalawang opisyalis ng pulis, siyempre dahil hindi naka-uniforme at hindi naka-uniform at may mga baril sila, ang natural na reaction ng bureau employee is that i-prevent sila in entering the house dahil nandoon yung kanyang pamilya. At doon na nga po nangyari yung barilan. Oo. Sir, barilan po ba talaga yung nangyari? Kasi may video na pinapakita yung pamilya nitong nasawing Bucor personnel. Ang sinasabi, makikita daw dun sa video nakadapa tas nakatali yung kamay nitong personnel. Gaano po ito katotoo? At saka ang tanong din po, ano daw po ang ginagawa ng mga polis doon? Bakit papasok dun sa bahay? Yun nga po, yun po ang ating bine-verify, no? Ang nangyari po kasi dito, if I may be allowed to explain, mayroong unang dalawang police supposedly na gustong dumaan sa isang malapit na burol doon sa barangay. Now, nung hindi sila makadaan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan doon sa ilang nandoon sa burol, nagkaroon ng suntukan, pumula out yung dalawang pulis at sa pagbalik nila, meron silang kasamang ibang mga pulis. Hinahanap nila yung nakasuntukan nila. Now, ang nangyari, two of the police officers wanted to enter the house nitong si Talon. Dahil nandoon yung kanyang pamilya,
pinrevent niya yung dalawang police officials Na to go pumasok. inside, na pumasok, nagkabarilan sila, bumulag tayong dalawang unang police, and then eventually, kinagtay itong si Bureau Corrections Officer sa talon, kinali siya sa likod, pero nung matagpuan, patay na po siya at meron po siyang tama ng bala. Okay. Yan po ang ating Oo. bine-verify po. Oo, Mm-mm. yan ang ating bine-verify kasi hindi natin masabi pa sa ngayon kung sino ba ang nakapagpaputok, although base doon po sa report ng SOCO ng PNP, yung na-recover na slug sa katawan noong Bureau of Corrections Officer ay galing sa baril ng isa doon sa pulis na namatay, doon sa tapat ng kanyang bahay. And then yun ding mga baril na nakuha sa katawan ng dalawang pulis na namatay galing kay Bucor personnel. Opo, yun naman pong lumalabas doon. Oo, Now, so- ang Pero sir, kung Yes, sinasabi, sir. kung nabaril niya sir, yung dalawang pulis na gusto pumasok sa bahay niya, sino nagtali sa kanya? Kasi yun ang sinasabi ng pamilya, nakatali daw po eh. Mayroon pong mga ibang police officers na kasama yung dalawa eh. Kasi lumalabas po base sa report na nabasa natin from the PNP, 6 ang dumating na mga pulis doon sa barangay at balak nga raw yatang arestuhin yung nakasuntukan ng isang Oo. kasama nila. Yung mga kasamang Minutes pulis. prior to that. Oo, Opo. yung mga kasamang pulis. Tapos sa ngayon po, ito po ba mga pulis na ito, relieved na po sa pwesto? Katunayan po, yung buong station was relieved by the PNP chief. Pinalitan po sila lahat. At yung 4 na pulis na kasama during the incident ay nirelieve po at under preventive suspension. Oh. Sir, magandang umaga, si Maricel po ito. Ilan po yung Yes, ma'am. ilan pong pulis yung nandun sa buong estasyon? Well, ang lumalabas po sa lahat ng nabasa nating report, yung lahat ng pulis doon sa station was actually relieved. Particularly the head of the station because of the command responsibility na tinutukoy ng chief ng PNP. Oh. Pero ang kasama lang po doon sa raid, including doon sa yung namatay, ay lumalabas base sa kanilang report ay 6 po. Pero sa initial investigation po ninyo, sino po talaga yung nakasuntukan ng mga pulis doon sa burol? Ang nakasuntukan po nila ay isang residente doon at hindi si Talon. Katunayan, nakunan po natin ng statement, at ikinwento kung anong lahat ng nangyari. So, napatunayan lang po dito na si Talon, yung Bureau of Corrections official, ay nandoon sa kanyang bahay at hindi kasama doon sa burol kung saan nangyaring suntukan. Oo. So parang lumalabas, Chief, na mistaken identity itong kay Talon. Hindi po natin masabi pa yan because we want to complete our investigation for us to be able to know kung mistaken identity to. Bagamat napakarami na po nating kinuha na eyewitness accounts na nagsasabi na nung bumalik sila, ito po ay hindi po version pa talaga ng NBI kundi version ng mga eyewitnesses. Nung bumalik po yung mga PNP officers, they tried to go into the burol, pumasok sila sa burol at tinry na magpunta doon sa ibang bahay. Kasama po doon sa pinasok na bahay, yung bahay ni Bucor Officer Talon. Pero ang sinasabi po ninyo, relieved yung buong estasyon due to command responsibility. Kasi kumbaga, Opo, pinabayaan yan po nila ang na sumugod yung binabanggit. 6. Opo, parang ganyan pong lumalabas doon sa order ng Chief PNP. I see. Okay. Sir, pwede bang makibalita rin po kami doon po sa mangyayari sa April 14 dahil impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte at kasama po ang NBI sa pinapasamon na magsusumite nitong dokumento kaugnay po doon sa threat daw ni VP Sara against the President. Ano po ang plano ng NBI dito? Ready na po ba ang documents for April 14 hearing? Well, as far as I know, ang dokumento pong pinapa-submit for the impeachment hearing are actually being prepared the moment and ready naman po tayo magsabit dyan. Apart from that, tinask po ng ating director ang aming National Capital Region to assist in the delivery of the documents and at the same time to appear together with the director. Okay, so pati po si NBI Director, Opo. iaasahan natin na naroroon sa pagdinig on April 14. Malabang po because actually the invitation is actually addressed to the NBI director po.
Oo. Pero maliban po doon sa napanood namin, of course, doon sa press briefing na sinasabing threat, meron pa po bang ibang information na nakala pa ang NBI tungkol po dito, sir? Well, I'm not at liberty to disclose all of this. Mas maganda po siguro ang ating NBI director na maglabas niyan. In the first place, siya naman po ang appeal during the hearing sa Senate. Sa House. So at least ayun, malinaw po. Attorney, last na lang po, dahil parehong public officials po yung sangkot doon po sa nangyari sa Palawan. Paano po natin masisiguro na talagang magiging independent kayo, ang NBI, at maging ang PNP dito po sa nangyayaring investigasyon sa ngayon? Ay, kami naman po, napatunayan na po ng NBI in so many cases in the past that we adhere to our principles of thoroughness and legality. Kami po, napakaraming kaso na po na nangyari in the past na sinupplement namin at kinumplement namin ang findings ng PNP. Pero hindi rin naman po kami nangingimi na umiba ng direksyon kung halimbawang ito ay sinusuportahan po ng ebidensya. So, Magiging objective po ang NBI. Marami po bang witness ang hawak ngayon ng NBI na magpapatunay? Napakarami na po namin na interview at nakuna ng statements. At as we speak now, meron pa pong ibang ini-interview at kinukunan ng statements ang aming Puerto Princesa District Office. And ang PNP mukhang ganun din kasi nga the fact na nirelieve nila yung buong istasyon, ibig sabihin talagang working kayo closely together para po mapanagot Tama kung po sino yan. man ang dapat panagutin dito sa kasong ito. Maraming salamat po, Attorney Palmer Malyari. Maraming salamat po. Thank you po. so Maraming much. salamat po sa inyo. Yan Thank nga you. po ang spokesperson ng NBI, Attorney Palmer Malyari. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.